Okay. So ang paksa ko ngayon ay tungkol sa kulturang Marites noon. Magsimula ako sa definisyon ng chismis na nanggaling din sa inyo, sa inyong liham sa akin. Para lang meron tayong ah, common na pag-unawa sa anong chismis. So, ayon sa inyong liham, kinote ninyo si Aldana na mula naman kay De La Cruz, 2014, ang definisyon ng chismis ay ipinagkakahulugang mga kwento o impormasyong walang sapat na katibayan, ngunit hindi lubos na walang katotohanan. So, una muna, ito ay mga kwento at impormasyon. Klaro yon. Ang kasaysayan, mga datos nito, ito ay pagsasalaysay, ito ay kwento, ang mga nababasa natin sa dyaryo, napapanood sa TV, sa social media, sila ay mga impormasyon. Pero binabanggit, yung batayan nito hindi sapat. Maaring questionable, maaring nadagdagan, nabawasan, pero inililinaw nung may akda na hindi naman totally walang batayan ang balitang ito. So, doon ko, ito ang ginagamit ko na definisyon dito sa aking tatalakayin. Itong mga ilang tanong na gusto kong masagot sa aking presentation. Una, meron na bang mga marites sa Pilipinas noong pre-kolonyal na panahon? Pangalawa, kailan nagsimula ito, yung chismis sa Pilipinas? At papaano ito nagbago sa takbo ng panahon sa usapin ng anong medium ang ginagamit, anong nilalaman, anong mga paksa, titignan natin yan. Kaya lang, word of caution, dahil mahaba-habang panahon ang aking tatalakayin. Biruin mo, bago pa dumating ang mga mananakop sa ating bansa, hanggang tinatapos ko nung panahon ng batas militar ng matandang Marcos. Kaya makakapag-focus ako sa iba kaysa sa iba pang aspeto. Pangatlo, ano-anong mga paksa ang naging laman ng mga chismis na ito? Okay, tignan na natin. Simulan natin do sa pre-colonial na lipunang Pilipino. Pag sinabi nating pre-colonial, yung panahon bago dumating ang mga mananakop na Kastila sa Pilipinas. So, maagang 16th century ang ating pinag-uusapan. Una muna, ikonteksto natin ano bang meron sa Pilipinas nung panahong yon. Masasabi ko na may iba't ibang antas ng socio-political na organisasyon na matatagpuan sa Pilipinas bago dumating ang mga dayuhang mananakop. Na andyan ang una, mga egalitarian na pangkat na mga mangangaso, mangangalap, o hunters-gatherers. Pangalawa, mga tribu na pinapamunuan ng Council of Elders. Ikatlo, mga pamayanan na pinapamunuan ng datu o kadatuan. At panghuli, mga maliliit na estado na pinapamunuan ng dakan, hari, raja o sultan. Dahil may pagkakaiba-iba ng kaayusan, magkakaiba rin ang kalagayan ng impormasyon sa mga lugar na ito. Ang masasabi kong malaking pagkakapare-pareho, nakabatay sa tradisyong pasalita ang impormasyon sa mga kapanahonang ito. Alam natin noong pumasok ng Islam sa Pilipinas tulad ng mga sa kaso ng mga sultanato, meron na silang panulat na nakabatay sa Jawi o Kawi. Ito yung script na Arabic.
Pero ang sinusulat doon, mga relihiyosong panalangin at hindi mga chismis. Alam din natin, pumasok ang mga baybayin, yung panulat ng mga Katagalugan, mga Ilocano, mga Bisaya, na nakabatay sa mga baybay o syllables. Pero alam natin, ang isinusulat doon ay mga tula, mga pangalan, at hindi naman din tungkol sa mga balita o chismis. Kaya kung meron mang chismis, pasalita ang pamamaraan nito at may implikasyon yon na tatalakayin ko mamaya. So, may chismis na nga ba sa pre-colonial na panahon sa Pilipinas? Masasabi kong mahirap sagutin ang tanong na ito, unang-una, dahil walang sapat na datos na istoriko tungkol sa paksang ito. Wala akong alam na nagsulat o nanaliksik tungkol sa paksang ito. At kung diretsahan kong sasagutin, baka ako mismo ay lumilikha ng panibagong chismis. Ano? Pangalawa, alam natin na yung salitang chismis ay salitang hiram ng mga Pilipino galing sa salitang Kastila na chisme. Ang plural, chismes. Chisme, ibig sabihin, chismis. Chismes, mga chismis. Okay? Dahil isa sa mga kursong itinuturo ko ay ang anthropological na linguistics, alam natin na sa konsepto ng historical linguistics, ang mga salitang hiram ay indikasyon na pati yung konsepto ay hiniram lamang natin. Halimbawa, hindi ko pala suot ang aking relo. Para sa wristwatch. Alam natin ang salitang relo ay hindi naman katutubong salitang Pilipino, kundi hiniram natin sa wikang Kastila na relo. Ang dulo ay letter J, relo. Dahil walang relo talaga sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila. Alam natin ang salitang eroplano ay hiniram naman natin sa salitang Ingles na airplane. Dahil walang airplane sa Pilipinas bago dumating ang mga Amerikano. Hindi ito nang hiniram sa mga Kastila dahil ang wikang Kastila ay avyon sa halip na eroplano. So kung ganun, kung hiniram natin ang salitang chismis mula sa salitang Kastila, pinapalagay ko na hindi pareho ang konsepto ng chismis bago dumating ang mga Kastila kaysa sa tinutukoy nating chismis sa ngayon. Maaring ang tinutukoy noon ng pre-kolonyal na lipunan sa Pilipinas ay simpleng balita. Sa halip na, Mare, may chismis ka ba? Ang sinasabi nila, Mare, syempre wala ring word na Mare dahil hiram din yun sa Kastila, meron bang bagong balita? Yan ang kanilang ginagamit at tinatanong. Pero magiging boring naman kung dito ko natatapusin. Wala pala eh. Eh di sige, tapos na ang diskusyon. Susubukan kong magkaroon ng malikot na pag-iisip para tignan ano nga ba ang meron sa panahong pre-kolonyal. Okay. So ito yung mga larawan ng iba't ibang pamayanan bago dumating ang mga dayuhan sa Pilipinas. Yung larawan sa kaliwa ay larawan ng mga Aita ng gitnang Luzon bago dumating ang mga Amerikano. O itong larawang ito sa pagkadating ng mga Amerikano. So ito ay nasa lugar na kung saan ngayon ay Clark, sa Tarlac at sa Pampanga. Mamaya tatalakayin ko ano katangian ng mga grupong nangangaso nangangalap. Yung larawan naman sa kanan ay mga tausog ng Sulu. So, yung sa kaliwa,
nomadiko sila, palipat-lipat. Yung grupo sa taas, makikita nyo, meron ng mga kasangkapan tulad ng Kris, meron ng namumuno sa kanila ng permanente, at may mga mandirigma. So di hamak na magkaiba ang sitwasyon ng dalawang ito. Tignan natin ano kaya ang meron. Tahasan kong sinasabi na sa mga grupong mga ngaso, mga ngalap, walang konsepto ng chismis. Bakit? Kasi maliliit lang ang bilang o populasyon ng palipat-lipat na mga pangkat ng mga ngaso, mga ngalap sa Pilipinas. Tulad ng mga Aita, Agta sa bandang gitnang Silangang Luzon naman, mga Ati ng Panay, mga Batak ng Palawan, mga Mamanwa ng Agusan at Surigao. Maliliit na grupo ito na kadalasang binubuo ng grupong pamilya o grupong mag-anak. Ibig sabihin, magkakamag-anak pero 2 o 3 pamilya na nagbuklod-buklod. Kung gayon, ang kaalaman ng isang miyembro ng pangkat ay siya ring kaalaman ng iba pang miyembro. Walang may monopolyo sa impormasyon. At dahil doon, walang batayan para magchismis. Kasi pare-pareho naman tayo ng alam. Kung may bagong matuklasan, matutuklasan ng lahat at hindi na kailangang itanong pa, ay ano nga ang balita tungkol doon. Kadalasan din ang mga pangkat na ito ay umiiwas na makipaghalubilo sa iba pang mga pangkat o grupo. So, mailap sila. At dahil doon, walang direktang interaction sa mga grupong ito nung simula. Pero nung meron ng mga mananakop sa Pilipinas, sila ay pinababa na sa mga kabundukan, nagkaroon na ng integrasyon maging sa kapatagan. Pero susunod ko pa yung tatalakayin. Ano naman yung kalagayan ng iba pang mga grupo? Kung may maituturing na chismis man sa iba pang mga pamayanan na hindi mga ngaso, mga ngalap, ito ay patungkol sa mga kaaway na tribu o pamayanan. Hindi chismis na pangloob, kundi chismis na panglabas. Ang layunin ng chismis na ito ay siraan ang mga miyembro ng mga kaaway o kabilang grupo sa mata ng mga miyembro ng kagrupo mo. Halimbawa, ang isang pag-aaral ko sa aking PhD dissertation ay sa hanay ng mga Kalinga ng Cordillera. Siyempre, dahil kamakailan lang ako nag-fieldwork doon, pangkasalukuyan pa rin yun. Pero sa pamamagitan kasi ng ating mga katutubong Pilipino, na natatansya natin kung ano ang kalagayan noong nakaraan. Kasi ang mga katutubong Pilipino ang nagpapatuloy ng tradisyon ng ating mga ninuno. So, sa hanay ng mga Kalinga, medyo maingat sila na makiinom ng tubig ng may tubig, na ang may-ari ay ibang mga tribo. Sasabihin nila, naku, nilalaso nila ang kanilang tubig para pag nakiinom tayo, tayo ay mamamatay. So isang klase ito ng disinformasyon. So maaring ito na ang isang klase ng chismis. Pero makikita natin, napakalimitado ng saklaw. Chismis laban sa iba. Hindi tulad sa kapwa, kagrupo. Sa mga lipunang may barangay, noong bago dumating ang mga Kastila, pinapamunuan to ng mga datu, meron ding tinatawag na umalohokan. Ang umalohokan ang sinasabing tagapagbalita sa pamayanan.
kadalasan tungkol sa mga bagong patakaran na ipinapatupad ng dato. So umiikot-ikot yung umalokan sa buong pamayanan at sinasabi, mamayang gabi, meron tayong pagpupulong dahil ang ating mahal na dato ay merong bagong patakaran at kinakailangang mapakinggan ng lahat. Ang umalokan ang siyang tagapagdala ng balita sa buong pamayanan, sa buong barangay. Yung barangay nung unang panahon, no? Kumbaga, dahil wala pa nung dyaryo, wala pa nung TV, wala pa nung social media, ang umalokan ang source ng impormasyon. Siya ang marites noong panahong yon. Ano? Pero marites na hindi naman nagsisinungaling, kundi tagapagdala lamang ng balita. So hindi pa rin eksaktong chismis na ating tinutukoy sa kasalukuyan. At sa aking palagay, ang konsepto talaga ng chismis na katulad sa pagkakaunawa natin ay mas tumibay at nabuo nang dumating na ang mga Kastila. So, lipat na tayo kaagad sa panahon ng mga Kastila. Ang isang pinalitan ng mga Kastila sa halip na sa paraang pasalita ang pangunahing pagpapadala ng balita, ay gumagamit na sila ng panulat tulad ng nakasulat sa mga periodiko. Siyempre meron pa ring pasalita, pero mas limitado ang naaabot nun. Pero yung mga dyaryo, mga periodiko na ipapalaganap. Gayunpaman, yung mga Indio o mga Pilipino nung panahong yun, walang tiwala sa ibinibigay na impormasyon ng mga Kastila. At dahil dito, ginamit nila ang chismis bilang alternatibong pinanggagalingan ng impormasyon. So, merong sinasabi ang mga Kastila na maganda ang kalagayan ng ating kolonya, matiwasay, mapayapa, walang tumututol sa utos ng hari. Pero ang mga Indio magpapakalat ng chismis. Walang katotohanan yan. Kamakailan lang merong mga babaylan na pinaaresto ang mga gwardya sibil kasi ay nakikita bilang panganib ng pamahalaang kolonyal ang mga dating mga pari o babaylan. So, may tagisan na sa pagitan ng dalawang medium. Panulat ng mga Kastila, chismis ng mga Indio. Okay. Ang problema sa chismis, dahil ito'y pasalita, siyempre, maaaring nadadagdagan. Ipasa ni tao bilang isa, kay tao bilang dalawa, ang balita. Ipasa ni dalawa kay tatlo kay apat, apat kay lima. Ibang-iba na ang balita mula kay isa at papunta kay lima. May mga natatanggal na ilang detalye, may nadadagdag na ilang mga detalye. Ganun ang katangian ng mga chismis. Merong batayan, pero nababago. Nagkaroon ng mga salitang hiram na galing sa wikang Kastila. Siya nga pala, kasi sa Espanya, marami silang wika. Ibang wika ang Catalan, ibang wika ang Basque, ibang wika ang Kastila. Sa atin, ang napapasok ay ang wikang Kastila na pumasok sa mga wikang Tagalog, wikang Ilocano, wikang Kapampangan, iba pa. Ilan sa mga ito ay ang chismis na nagmula sa chisme, kwento, na nagmula sa Espanyol na kwento. Pero sa Espanyol, pag kwento, ito ay isang
alamat, isang tale. Ano? Sabi-sabi, oy, may mga sabi-sabi na nanggaling din sa wikang Kastila na saber, na ibig sabihin ay to know. Okay? Alam mo ba? Yun ang sabi. At intriga na pareho rin ang kahulugan. So, hinug na ang konsepto ng chismis nung panahon ng mga Kastila. Pero naging sandata ng mga Pilipino kontra sa kolonyalismo ang chismis. Kumalat ang mga kwentong anti-kleriko at anti-Espanyol tulad ng kwento tungkol sa mga abuso ng mga praile, mga ulong pugot na makikita sa mga kumbento, buhay ng mga sipsip na Pilipino na kampi sa mga dayuhan, na andyan ang mga kwento. Yung iba na isulat tulad ng kwento ni Padre Damaso na inaisulat ni Dr. Jose P. Rizal. Pero maraming iba pang kwento. Ano? May babanggitin akong isang kwento dito sa mismong aming bayan. Ako'y taga-Pasig dito sa Pasig tungkol sa gawa ng mga Kastila noong panahong yon. Pero ito, ang ilan sa mga chismis na ito ay naging mga alamat na at mga kwentong bayan. Tulad nga ng ulong pugot. So, natatakot ang mga Indio, ay ayokong pumunta sa simbahan, ayokong pumunta sa kumbento kasi may nagmumulto dyan. Ano? So ito ay maituturing natin ng mga revolusyonaryong kwento dahil ito ay tutol sa may kapangyarihan. Sabi ko, isang halimbawa na posibleng merong matibay na batayan, dito sa amin sa Pasig, meron kaming simbahang Katoliko sa poblasyon. Siyempre, ang nakatira sa kumbento ay ang mga paring Kastila nung panahong yon, mga Agustino sila, at katapat naman ay ang kumbento ng mga Madring Agustino rin. Ano? Mula pa nung bata ako, na ikukwento na merong tunnel na nagdudugtong sa simbahan at saka sa eskwelahan ng mga madre. Pero hindi ko yun nakita. Pero pare-pareho ang naisasalin sa amin na kwento sa aking mga kuya, sa aking mga kaklase at kwento ng mga magulang nila na ang sinasabi sa ilalim ng tunnel nagtatagpo ang mga madre at pare. Ngayon, kung may katotohanan ito o wala, alam natin may batayan. Kasi may isang archaeological study, si Dr. E. Arsenio Manuel, na ang pamagat ay Subterranean Structures in Manila. Nalaman niya na ganun din sa Maynila. Merong mga tunnel talaga at napasok niya. Nakakita pa siya ng kalansay sa ilalim ng isang babae na may buhat-buhat na kalansay ng sanggol. So, mukhang may katotohanan ang ganitong mga kwento. Pero kung sa Maynila lang ba yun at hindi na totoo pagdating ng Pasig, hindi natin alam, maliban na lang kung imbestigahan pa natin. Noong panahon ng revolusyon laban sa mga praile at sa mga Kastila, naandyan ang tunggalian ng impormasyon. Impormasyon ng administrasyon at impormasyon ng mga revolusyonaryo. Naandyan na ang paglaganap ng kwento na si Andres Bonifacio ang bagong Bernardo Carpio. Sa epiko ng mga Katagalugan, si Bernardo Carpio ay isang higante, malakas na malakas. Naipit siya ng dalawang nagsasalpukang bundok sa bandang Montalban. Pero may paniniwala ang mga Katagalugan noon na darating ang panahon makakalabas doon si Bernardo Carpio at
siya bilang hari ng mga Katagalugan ang siyang magliligtas sa ating abang bayan. Noong 1896, si Andres Bonifacio nag-retreat sa kuweba ng Pamitinan sa Montalban. Holy Week noon, nung siya ay pumunta ron. At sa loob ng kuweba, sinulat niya, mabuhay ang kalayaan. Paglabas niya ng kuweba, nakakabayo siya at iba pang mga katipunero, nagsisigawan na ang mga Pilipino na mabuhay ang hari ng Katagalugan, na para bagang si Andres Bonifacio ang panibagong tagapagligtas. Kung sinadya yon ng katipunan ang kwentong yon o hindi, interpretasyon ng mga sumusunod sa katipunan, hindi natin malalaman. Pero halimbawa ito ng nagpapasalin-salin na kwento, nagkakaroon ng iba't ibang bersyon. Ang katipunan din, sila mismo nagpakalat ng fake news. Noong inaaresto na ang mga katipunero, nagpakalat sila ng mga membership forms na patunay na yung tao ay miyembro ng katipunan. Pero sa katunayan, ang nilagay nilang mga pangalan ng mga miyembro ay yung mga kontra sa katipunan. At yun ang pinag-aaresto ng mga Espanyol. Kaya nakikipagtagisan sila sa impormasyon. Gamit hindi lang ang salita, kundi ang panulat. Ngayon, sa pakikipagrevolusyon ng mga ninuno nating revolusyonaryo, noon mang 1896 o mas maaga pa, consistent ang kwento na tutulungan tayo ng mga dayuhang bansa sa ating pagre-revolusyon. Si Diego Silang, nakikipagsulatan siya sa mga British at sinasabi niyang darating na ang mga British para labanan ng mga Kastila. Ang katipunan naman sinasabi, susuportahan tayo ng mga Hapon, magpapadala ng armas. At siyempre, sina Emilio Aguinaldo, umaasa naman sa suportang Amerikano. Ngayon, bagamat may katotohanan ng mga ito, na ipapalaganap sa mga miyembro ng mga revolusyonaryo, lumalakas ang loob ng mga lumalaban. Meron pala tayong suportang panglabas. Kaya, ipagpapatuloy ko ang pakikibaga. Lipat ako sa panahon ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano ay magaling sila kasi sila mismo ginamit ang chismis para laban sa mga Pilipino. Okay? Halimbawa, ipinalaganap nila na ang mga revolusyonaryo na lumalaban sa pamahalaang Amerikano ay hindi mga tunay na mga revolusyonaryo, kundi mga tulisan at mga bandido. At sila ipinapaaresto. Malalahat-hala sa dyaryo, isang magnanakaw, isang mamamatay tao na aresto sa halip na patampukin na sila ay mga revolusyonaryo. So itong larawang ito, dito muli ito sa Pasig, mga pinaaresto ng mga Amerikano noong 1899. Sinasabi naman, prisoners of war. Mapapansin ninyo, ang tatanda na ng iba. Siguro, hindi lang yung iba, karamihan, matatanda. Hindi na siguro to mga katipunan, Talagang kung sino-sino na ang pinag-aaresto at pinapalabas na eto ang mga lumalaban sa pamahalaan. At marami dyan ay mga binigti. Meron kaming plaza dito sa Pasig na ang tawag dati ay Plaza Bigti. Sa ilalim ng mga Amerikano, yung mga Amerikano, nagpakalat na naman ng chismis sa Capiz. Kasi sa Capiz, merong mga Amerikanong napatay ang mga katipunero, tapos yung mga katipunero ay
parang winakwak nila ang sikmura, ang tiyan noong mga Amerikano at lumitaw ang mga bituka. At para sa mga Amerikano, ipinalaganap nila na ito ay mga aswang. Kakampihan nyo ba itong mga ito mga kumakain ito ng tao? Ang mga Amerikano, ipinalaganap nila ang tema ng conformity sa ilalim ng administrasyong kolonyal. Dapat sumusunod ka sa mga patakaran. Dapat sumusunod ka sa batas. Ang sinong hindi man sumusunod, kaduda-duda ang personahe ng mga ito. Halimbawa, yung mga ermitanyo na nananatiling naninirahan sa mga ilang na lugar tulad ng mga kabundukan, binansagan sila ng mga mangkukulam. Ayaw nilang makisalamuha sa mga tao, siguro ito ay mga mangkukulam. Kaya magaling ang mga Amerikano na imanipula yung paniniwala ng mga Pilipino para gamitin din kontra sa mga Pilipino. Nagpatuloy yan hanggang 1950s. Kasi pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, alam natin merong mga gerilyang Pilipino na lumaban sa mga Hapon. Isang grupo ng mga gerilya ay ang tinatawag nating mga Huk o hukbo ng bayan laban sa Hapon. Sila ay pinapamunuan noon ng Partido Komunista ng Pilipinas. Matapos ang digmaan, ang Huk nagpatuloy pa rin ng pakikipaglaban sa mga administrasyon na ng mga Pilipino kasi hindi ipinatupad ng mga Pilipino yung mga pangako ng agrarian reform, pagbabahagi ng lupa at iba pa. Na-transforma yung hukbalahap sa pagiging hukbong mapagpalaya ng bayan o HMB. Ngayon, naalarma dito ang Central Intelligence Agency ng US kasi lumalaganap ang lakas ng HUK. Ang ginawa ni Colonel Edward Lansdale, isang CIA operative sa Pilipinas, ginamit niya ang paniniwala ng mga Pilipino sa mga aswang para matakot ang mga Pilipino. Anong ginawa ng CIA noon? So kapag may nagmamartsang mga Huk sa gabi, kasi sa gabi lang sila lumalabas para hindi sila maaresto o matambangan ng militar. Ano sila, kung maglakad sila, layo-layo. Hindi dikit-dikit. Ang gagawin, merong susunod sa likod at papatayin. Dudukutin. Hanggat isa-isa na silang nadudukot. Ang gagawin ng mga Pilipino rin, mga militar, pero sa utos ng CIA, bubutasan ng dalawa dito sa leeg na para bagang kinagat ng vampira. Itataob ang kanilang bangkay para tumulo ang dugo. At ito ay ikakalat. Dahil dito, natakot ang maraming magsasaka. Naku, marami palang mga aswang dito sa ating lugar, hindi na sila lumalabas sa gabi. Kapag mayroong dumarating na mga Huk na humihingi ng tulong, makikituloy sa bahay, makikikain, ayaw patuloyin ng mga tao dahil nangangamba sila, baka ito'y mga aswang. So dahil dito, nawalan na ng base ang mga Huk hanggang sila ay nakayanan ng hulihin ng mga puwersang Pilipino at Amerikano. So halimbawa ito ng chismis na ginamit para sa isang counterinsurgency operation. Ito ay well documented dahil ito ay inilabas pagkatapos na ng operasyong ito at sinubukang gayahin sa Vietnam. Noong 1960s, mula pa ng dulong 1950 hanggang 1960s, ang common na chismis na
ay tsismis sa pagitan ng magkakapit-bahay. Bakit? Kasi pagkatapos ng giyera, merong mga nasira ang mga tahanan, merong mga naghirap, meron namang mga yumaman o maginhawang kalagayan. So yung magkakaiba na ang antas panlipunan ng mga Pilipino. Ngayon, yung mga medyo nakakaangat sa buhay, meron na silang kakayanan na bumili ng mga gamit sa bahay. Halimbawa, 1950s, pumasok na ang telebisyon. Pero syempre, black and white pa lang ang mga napapanood. At ang mga walang telebisyon, makikipanood lang sa bintana. Noong kung papanoorin ninyo ang mga lumang pelikulang Pilipino, wala pang mga pader na naghahati sa mga bahay. Ang naghahati sa mga bahay ay mga tanim na halaman. Pero mabababa lang yon. So kaya mo pa rin sumilip sa bahay ng may bahay. Pero dahil naiinis ang mas nakakayaman, nagpatayo na ng mga pader. Nauso na ang pader hanggang sa kasalukuyan. Nagbukod-bukod na ang mga pamilya. Meron na rin mga gated communities tulad ng Dasma, Bel Air, Forbes. Nakapader na ang buong komunidad ng mayayaman. So, dahil dito, meron ng konsepto ng inggitan. Bakit sila ganun? Bakit sila madamot? Makikipanood lang naman kami ng palabas sa TV. Ayaw. Ano? So dito pumasok yung, nung panahong ito, may pelikula si Nida Blanca na ang title ay Huwag Kang Paki sa Di Mo Pami. Ano? Ibig sabihin, huwag kang pakialamero sa di mo namang kapamilya. So ibig sabihin, ito ipalatandaan na nung panahong ito, pakialaman na. Ay, tignan mo si Kumare, no? May bagong damit na naman, nakikita ko sa bintana niya. Siguro bigayan ng kalaguyo niya. Ganyan na ang mga kwento-kwento. Dahil sa kawalan na ng pagkakapantay-pantay. Sa bansang Saklaw, meron ng mga dyaryo at magazine na naging daluyan ng mga pambansang chismis. Kadalasan dito na chismis ay tungkol sa buhay ng mga kilalang tao, mga artista, mga politiko, mga iba pang kilalang tao, mga nasa alta sosyedad, at pinagpipiestahan ang mga skandal na nalalathala o nababalita nung panahong yon. Ilan sa mga skandal nun ay tungkol sa gang rape, panggagahasa sa artistang si Maggie de la Riva noong 1967. Meron ng chop-chop lady nun, si Lucila Lalu, noong ding 1967. At ang pakikiapid ni Ferdinand Marcos Sr. sa Amerikanang artistang si Dovie Beans noong 1968 hanggang 1970. So, mapapansin lahat ito panahon na ni Marcos. Kasi si Marcos naging presidente 1965. Ito halimbawa yung sa kaliwa, litrato ni Maggie de la Riva at tinuturo niya yung mga ng gang rape sa kanya. Si Maggie de la Riva ay isang mistisa na artista, yung sa kaliwa. Dito naman sa kanan, ito yung isang lumabas na lathalain. Makikita na nakabikini si Dovie Beans at may kumalat kasi na tape recorded na usapan ni Marcos at ni Dovie Beans na talagang lovey-dovey sila. Nag-uusap sila tungkol sa kung papaano nila na-enjoy ang sex nila sa isa't isa. So ito ay mga usapang publiko nung kapanahunan yon. May batayan pero nadadagdagan ng kwento. Ito yung panghuli kong panahon bago ko ilagumin.
sa pagdedeklara ng batas militar noong 1972 at nagtagal ito hanggang mapatalsik si Marcos noong 1986. Dapat alalahanin, lalo kayo ng mga bata pa, si Marcos ipinasara niya ang lahat ng media noong 1972. Isinara ang TV stations, radio stations, newspaper outlets, magazines, etc. Kabilang na dyan ang sikat na ABS-CBN, ano? Pero di kalaunan, binuksan din nila uli, pero ngayon, kontrolado na ng gobyerno. Pinakulong na ang mga Lopezes at iba pang may-ari ng mga media. Dahil walang tiwala ang maraming tao sa media ng Estado, mas naging kapanipaniwala sa punto de vista ng mga Pilipino ang mga chismis. Halimbawa ng mga chismis noon, nung maitayo ang San Juanico Bridge na nagdudugtong sa Samar at Leyte, may kwento na maraming mga sanggol daw ang inialay, itinapon sa lugar na yon bilang alay o padugo sa ipinatayong bagong tulay. Kung totoo yun o hindi natin alam. Siguro hindi naman, ano? Pangalawa, ito may katotohanan. Noong 1981, ginawa ang Manila Film Center at binuksan noong February 1982, parang tamang-tama sa Valentine's. Pero hindi umaabot sa deadline, hindi pa tapos. Nagkaroon ng aksidente, gumuho ang scaffolding. Maraming mga workers ang namatay. Actually 169 ang namatay. Ang kwento, pinatabunan na lang ng semento ni Imelda Marcos ang sahig ng Manila Film Center kasama ang mga bangkay para abutin ang deadline. Merong mga tao mismo ni Imelda na inaamin na nangyari ito, pero sabi nila, maraming namatay pero nakuha namin ang bangkay, 2 lang ang nailibing. So, contested yung tunay na datos. Pero hanggang sa ngayon, may paniniwala na minumulto ang Manila Film Center. Si Amy Marcos daw ay hindi anak ni Ferdinand Marcos, kundi anak ni Imelda Marcos kay Manila Mayor Arsenio Lacson. At pinapansin nila ang ibang itsura ni Amy na mas kamukha ni Lacson na parang mangga ang kanilang muka, pinagbiyak na mangga, ganon. Bakit? Kasi si Imelda noon tumakbo bilang Miss Manila pero natalo. Lumapit si Imelda kay Mayor Lacson na nagrereklamo. Nakialam si Mayor Lacson at binigyan ng titulo si Imelda. So sabi ng iba, may kapalit yon para makuha ni Imelda ang titulo na kanyang hangad. Isang kwento na naririnig ko kasi halos kaedadan ko si Bongbong ay hindi tunay na si Bongbong si Bongbong ngayon kasi ang tunay na Bongbong Marcos daw ay namatay na sa isang pagsabog ng isang eroplano dati. Hindi ako naniniwala dito. Pero totoong may nangyaring pagsabog. At sinasabi nga na merong isang psychic na na-predict niya na sasabog ang eroplano kung kaya hindi sumakay si Bongbong doon. At nailigtas siya. Na-meet ko yung psychic na yun dati nung sa Baguio. So, ito ang mga chismis nung kapanahonan yon. Lalagumin ko na dahil malapit na ang aking oras. Ito lang, larawan ng Film Center. Okay, may ayan, ito inilathala na pagkatapos na ng mapatalsik ang mga Marcoses.
So pinakita ng katotohanan na marami ang nailibing sa ilalim ng film center. Okay. Lagumin ko na. Okay, paglalagom. Kadalasang patungkol ang mga chismis sa mga paksang sensational o iskandaloso. Kung masyadong simple ang kwento, hindi papansinin ang chismis. Mas juicy kung eksaherado ang balita. Dahil gamit ang tradisyong pasalita sa mga chismis na ito, nagpapasalin-salin ang mga impormasyon na maaari namang totoo ang pinagbabatayan pero nadadagdagan at o nababawasan ang mga detalye. Ginagamit ng mga puwersang may kapangyarihan ang chismis para ipatupad ang conformity sa mainstream behavior. Kung hindi ka sumusunod, ikaw ang pag-uusapan. Alam nyo yan. Nangyayari yan hanggang sa kasalukuyan. Halimbawa, magbabarkada kayo, sabay-sabay na kumakain, pinagkukwentuhan nyo ang inyong kaibigan na wala doon. Pero pag dumating na siya at makikikain, ay, parang speaking of the devil, o yan, biglang change topic. Ano? Kasi, bakit siya hindi nakasabay? Hindi siya nagko-conform. Ginagamit naman ng mga puwersa sa ibaba tulad ng mga Indio ang chismis para hamunin ang dominanteng naratibo. So sa kasong ito, maaaring maituring ang ilang klase ng chismis bilang revolusyonaryo. Pinapalakas ng chismis ang in-group na mentalidad at pangontra sa pananaw ng mga tagalabas ng grupong yun. Kayong sama-samang nagchichismis, nagbubuklod-buklod kayo, meron kayong solidarity sa isa't isa, pero ang pinag-uusapan nyo, iba sa inyo. Habang sinisikil ang impormasyon, lalo pang lumalaganap ang chismis. Panghuli, dapat tignan ang komunidad at mga lipunan na binubuo ng iba't ibang stakeholder na may kani-kanyang interes. Hindi homogeneous ang mga communities at societies. May iba't iba silang interes. Kahit na kapwa sila magsasaka, may iba't ibang interes din ng mga magsasaka. Maaaring nakakatulong sa interes ng ilang grupo ang mga chismis na ito, lalo na sa in-group, pero bumabangga naman sa interes ng iba. So kung tatanungin, kapaki-pakinabang ba ang chismis o hindi, depende sino ang nangchichismis at sino ang chinichismis. So dito ko tatapusin at maraming salamat. Alam ko may open forum mamaya, pero kung kulang tayo sa panahon, pwede kayong mag-email sa akin sa ntcastro1@up.edu.ph at pwede rin kayong manood ng aking YouTube videos. Paki-like na rin at subscribe. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po Dr. Nestor Castro sa inyong naging talakayan patungkol sa kung ano nga ba ang konsepto ng chismis noon, no? Tumatak talaga sa isipan ko yung sinabi ni Doc Castro kanina na noon naging alternatibong pinanggagalingan ng impormasyon ang chismis, lalo na nung panahon pa ng Kastila kasi yun yung naging medium daw para makontra ang kolonyalismo. At saka makikita natin, no, na noon pa lang kapag chismis talaga ay may nakapaloob na negatibong balita patungkol sa mga tao na sikat o tanya, ganun. And kanina rin narinig ko na merong batayan ng chismis daw kasi ang mga ipinapasang impormasyon mula sa unang tao hanggang sa maipakalat na sa karamihan ay may nagdadagdag o nababawasan na impormasyon kung saan ay nagreresulta na paiba-ibang bersyon ng kung ano nga ba talaga ang totoo. At ang dami pa natin natutunan, no, katulad ng mga horror stories daw na may mga pinanggalingan pala ito na batay sa mga usap-usapan o chismis, no. Ikaw ba, Maring Shane, ano ang natutunan mo sa naging talakay ni Doc Castro?
So ayun, tama ka dyan, Mars Marian, no? Nakita natin kung paano yung chismis ay nagsimula sa isang paraan upang maipaabot ang impormasyon sa mga tao at ito ay kalaunan naging kasangkapan ng mga mananakop natin upang balutin ng takop ang mga mamayan. Dumating sa punto na yung alamat o yung mga kwento ng patay ng kultura natin ay naging paraan para takutin yung mga magsasaka, yung mga tao, para makontrol sila ng ating mananakop nga. At ito nga din ang naging paraan din para magbuklod-buklod yung mga tao, no? Nagkakaroon ng iba't ibang grupo kung saan may iba't ibang side ng kwento, ng chismis. At ito ay hindi naman natin masabi lahat na masama o mabuti, pero nagkakaroon ng iba't ibang ah, kwentuhan yung mga tao ng grupo para lang makipagchismisan. Ayan, kayo ba mga kabuklod? Kamusta naman kayo pagkatapos ng talakayan patungkol sa konsepto ng chismis noon? Bigyan nyo naman kami ng reacts kung ano ang nararamdaman nyo pagkatapos ng ating unang talakayan. Ayan, ang dami nila din natutunan, no, Maring Shane? Ayan, kaya naman kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating paksa, maaari nyo lamang itong ilagay sa ating chat box o sa comment section sa ating FB Live sa formang pangalan, institusyon at inyong tanong para sa magiging paglilinaw maya-maya. Ayan, maaari nyo rin itaas ang inyong mga kamay upang kayo ay matawag namin kung kayo ay may katanungan. Tatawagin namin kayo sa isa. Maraming salamat! Yan, no. Alam mo, Mars, sa tingin ko sa bawat chikahan session naman ay may mga paglilinaw na impormasyon o mga detalye kasi gusto natin nalalaman natin yung mga kabuuan na nangyari, no? Totoo, tama ka dyan, Mar. Siyempre, ayaw natin yung may naiiwan ng mga impormasyon. Dahil nga, baka hindi natin malaman yung buong katotohanan, di ba? Hindi maganda yun. Totoo, maaaring Shane. Kaya naman basahin na natin. May na ba tayong questions? Ayan. Muli, ipadala nyo lamang sa ating chat box at comment section sa Facebook Live ang mga katanungan or kailangan linawin ni Doc Castro para sa inyo. Type nyo lang dito. Ayan, habang nag-aantay tayo sa mga katanungan, Mark, meron muna akong itatanong kay Doc Castro. Ayan, Ay, sige go. so, ang gusto ko pong itanong, Doc, is, meron po ba tayong impormasyon kung bakit Marites yung pinakatawag sa mga taong chismosa? Bakit laging associated po sa kababaihan yung chismis, kumbaga po? Hindi ko alam sino yung nag-coin ng Marites, pero syempre, bagong termino na yan. Siguro yung susunod na tagapagsalita siya ang makakapagsabi. Pero sabi nga, ang pinanggagalingan ng termino ay mare ano ang latest. Kaya Marites. Mahilig ang mga Pilipinong mag-coin kasi, ano, gumawa ng acronym. Ah, kung bakit babae, hindi ko alam kung sadya o hindi sadya, pero may implikasyon na mas chismosa ang mga babae. Kung sino man ang lumikha nun. Kung payag ang mga tagapakinig o hindi, hindi ko alam. Alam ko, ako kasi nag-aaral ako sa boys school eh. Alam ko mga boys, chismoso rin. Hindi naman babae lang ang chismosa. So, baka lang sa ano, ang mga babae kasi mas kaya nilang ilabas ang kanilang saloobin kahit sa iba. Mga lalaki nagchichismis lang kung sila-sila lang. Pero kapag nasa publiko, kunyari, hindi sila chismoso. Kaya siguro mas kinuha yung pangalang babae. Kasi pwede namang Mario, ano ba ang latest? Kaya Marites, ano? Ayan, salamat po, Doc Castro. Ayan, kung may tanong pa po kayo, ano pa po ang inyong mga tanong, maaari nyo ilapag sa ating chat box o mag-raise hand. Ayan. Go lang guys, magwe-wait kami ng kahit isang oras. Isang oras. Baka mamaya chismis pala ang hinihintay nila. Ayan, maglapag lang kayo ng Opo. inyong questions. Ayan, may nagbigay na sa akin ng isang question, no? Doc Castro, handa na po ba kayo? Ayan, so, may maibibigay po ba kayong halimbawa
pa ng mga alamat o kwentong bayan na nagmula sa chismis daw po? Um, si ang problema kasi sa mga kwentong bayan, marami dito ay word of mouth lamang, ano, hindi talaga naisulat. Pero si Dr. Jose Rizal, sa kanyang El Filibusterismo, meron siyang isang buong chapter. Ang pamagat ay mga alamat. At ito ay alamat ng sabi si Simon, yung karakter niya sa El Filibusterismo, nakasakay do sa bapor na tabo nanggaling sa lawa ng Laguna at papuntang Manila Bay. Dumadaan sila sa Pasig River. Nung napadaan sila sa Pasig, marami silang nakita. Una nang nakita nila yung kuweba ni Doña Jeronima. Sa ngayon, dito sa Barangay Pineda sa Pasig, naandyan pa rin yung kuweba na yan. Si Doña Jeronima raw ay isang magandang binibini na niligawan ng isang lalaki, na Kastila at maraming binigay sa kanyang regalo. Pero umiiwas sila sa publiko kaya't itinira si Doña Jeronima sa isang kuweba. Sa loob ng kuwebang yun, hintay ng hintay si Doña Jeronima na babalikan siya nitong binata. Hindi na siya binalikan. Hanggang tumaba na siya ng tumaba, hindi na siya makalabas ng kuweba. So yun ang kwento. At lumilitaw, yung binata pa lang ng liligaw, kaya hindi na siya binalikan, ay na-ordain na bilang isang pare. So hindi na siya pwede talaga makipagkasal kay Doña Jeronima. Pero ewan ko anong kahulugan ng anong yon, ng alamat na yon. So ang batayan natin, andun talaga yung kuweba, ah, at ang pangalan ng kuwebang yon, kuweba ni Doña Jeronima. Merong ilang mapa ng mga 17th century pinapakita yung kuweba ni Doña Jeronima. Merong mga lumang larawan ng mga 1950s, 1960s, merong mga nakapasok sa loob ng kuweba. Pero ano kayang leksyon ang binibigay ni Rizal? Hindi ako masyadong klaro, pero isa ba tong halimbawa na ang mga Kastila ay hindi faithful sa kanilang pangako? May nililigaw-ligawan tapos lolokohin lang pala. Hindi ko alam yon. Nasa sa interpretasyon na ng mambabasa. Pero yon ay isang halimbawa ng isang kwentong bayan at meron pang physical na lugar kung saan associated ang kwento na ito. Ayan, maraming salamat Dr. Castro sa pagbibigay ng sagot sa ating katanungan. Ayan, meron pa bang hahabol sa ating open forum? Maaari din kayong magtaas ng kamay para makapagtanong. Ayan, waiting lang tayo. Baka mamaya nagmamarites na pala sila dyan. Di ba rin, Shane? Ano? Grabe. Pero ayaw kayong mahiya, mga kabuklod. Ayan, may nagtataas ng Meron kamay. nagtataas ng kamay. Tek, nang nakalagay. Pwede po. Yes, rinig ka po. Mas madaling sagutin yung first part kesa sa second part. May katotohanan yung sinabi mo. Gera nun. Sakop tayo ng mga Hapon.
pero parang golden age yun ng panitikang Pilipino. Kasi nga, yung mga Hapon, merong panawagan na Asyano para sa Asyano. Kalaban natin Amerikano, pero ang Hapon at ang Pilipino parehong Asyano. So, gamitin natin ang katutubong wika. At sila ang unang-unang nagdeklara sa Tagalog, hindi pa nun tinatawag na Pilipino, Tagalog bilang pambansang wika. So, pati ang mga magazine, mga dyaryo, nakasulat na sa wikang Tagalog nung panahon ng Hapon. At marami ng mga makata nagsusulat nung kapanahunan yon. So, yun yung una kong sagot, may katotohanan. At parang parallel nito, noon ding panahon ng martial law, golden age din ng Philippine cinema. Yan yung time ni na Lino Broca, Maynila sa Kuko ng Liwanag, Gumangarap ka't Magising. Magagandang mga pelikula ang nalikha niyan. Kaya siguro, habang mas merong pagsikil sa karapatan, lalong lumilitaw ang creativity ng mga tao, nagiging malikhain sila. Siguro yun yung duktong do sa ikalawang bahagi ng tanong mo. Humahanap sila ng ibang mga avenue para magbahagi ng kanilang impormasyon. Tawagin man nating chismis yon o hindi. Halimbawa, noong wala akong ehemplo ng panahon ng Hapon, pasensya na, no? Hindi pa ako buhay noon eh. Pero nung panahon ng martial law, hindi man kayo naniniwala, buhay na ako noon. Merong isang lumabas sa isang publikasyon na isang tula, Prometheus Unbound. So nakasulat siya sa Ingles. Pero bawat linya, makata sa Ingles. Pero pag binasa mo pababa, yung unang letra ng bawat linya, babasahin ay Marcos, Hitler, Diktador, Tuta. So, hindi yun na-censor ng mga authorities nung time ng martial law. Kasi nailusot yun, akala nila simpleng tula. So isang pamamaraan ng pagiging malikhain ng mga Pilipino, hindi tuluyang nawawala ang impormasyon. Kasi yung pagtawag sa rehimen bilang Hitler ay isang klase ng impormasyon. Ibig sabihin, authoritarian, diktador ang pamahalaan ng panahong yon. Pero ginamit ang paraang malikhain para maipalaganap yung mensaheng yon. Ayan, maraming salamat, Doc Castro, sa pagsagot ng ating ikatlong tanong na ikatatlo. Ayan. So, next, meron pa ba tayong hahabol dyan? Ayan, meron Ayan, huwag na tayo magkahiyaan mga Ayan, kabukid. merong nag-message na naman sa akin. Ayan. Ayan, Mula rin to sa PUP, isang estudyante sa BSc. Ayan. Is there a way to verify if totoo ba yung mga chismis noon na parang napasama sa kinoconsider as katotohanan sa panahon ngayon? Okay, habang lumalayo yung panahon, mas mahirap na tayong mag-verify, ano? So yung kung panahon pa ng bago dumating ang mga mananakop, edi 16th century o mas maaga pa, naku, napakahirap nang i-verify kasi wala na tayong mapapagtanungan kung totoo ba ang kwento, narinig nyo na ba ang ganito o hindi. Maliban na lang kung may mahanap tayong mga nakasulat na mga account. So doon kaya nating ma-verify. O kaya meron tayong archaeological na mga artifacts na maaring magpatotoo. Ano? Halimbawa, ito, likha ko lang para lang ehemplo. Halimbawa, may alamat tungkol sa isang lugar bilang isang golden city, mayaman sa ginto. Di kung may mahukay sa arkeolohiya na may mga bagay na yari nga sa ginto sa lugar na yon, nagpapatotoo yon. Ano? Pero sabi ko nga, napakahirap. Pero yung mga panahong very recent lang, mas madali. Ano? So ang mga pamamaraan ay archival records. Punta kayo sa National Library,
punta kayo sa mga library ng Espanya, mga mga interview sa mga matatanda. Halimbawa, tungkol sa World War II, meron pa rin mga ilang buhay ng mga centenarians na, o kaya mga baby pa lang sila, mga bata pa lang sila nung maggera. Ako may mga pizza na gano'n, buhay na sila pero mga bata sila nung dumating ang mga Hapon, pwedeng ma-interview sila at para ma-validate, ma-cross-check kung tama o hindi ang impormasyon. Pero ganun pa man, hindi lubos-lubos lahat. Siguro ilang aspeto lamang ang kaya nating ma-verify. Yung iba ay meron pa rin tayong pagdududa. Siyempre, kung mukhang, halimbawa yung mga epiko, may mga kwento na talagang napaka-supernatural, hindi ka panipaniwala. Tulad, halimbawa, biyag ni Lamang. Si Lamang ay lumilipad. Halimbawa, medyo magduda ka kung totoo yun, kasi wala naman tayong alam na taong lumilipad, Pero sa kwentong biyag ni Lamang, kinikwento ron ano ang pagkain ng mga Ilocano nung panahong yun, saan lugar sila naninirahan, yun kaya nating ma-verify. Meron ba talagang ganyang resources sa bandang Ilocos Sur, La Union, kasi sabi yun ang setting. So, yun, merong kayang i-validate at merong hindi kayang i-validate. Dapat alalahanin na ang mga kwentong bayan ay paghahalo ng kasaysayan at imahinasyon ng mga tao. Ayan, maraming salamat po, Doc Castro. And for our last question, may nagtanong po dito sa Zoom chat box natin. Ang sabi po ni Kuya Harvey from BSP din po na Dr. Castro, ask ko lamang po sa inyong perspektibo, ano ang paborito niyong chismis tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas? Kahit sa anong panahon po, maaari niyo po ba itong ibahagi sa amin? Salamat po. Sorry, nakamute pala ako. Ang pinaka-paborito ko ay yung inabot kong panahon, so panahon ng martial law, Kasi sa social media, bago mahalal si Bongbong, ang daming lumalabas na fake news. Kesyo nung panahon daw ng martial law ay golden age daw. Mas mayaman daw ang Pilipinas. Tapos yung anak ko mismo sabi, Tay, noon daw, $1, 2 pesos, ganyan, So ang yaman ng Pilipinas. Sabi ko sa anak ko, wala yang katotohanan kasi buhay na ako yan. So alam ko, lahat yun ay fake news kasi kami merong tindahan noong panahon ng martial law, tindahan ng bigas, ang mga tao pumipila dahil kulang na kulang ang bigas. At ang bigas, hahaluan mo ng mais pag nagluluto para matipid mo yung katiting na bigas na nabili mo. Tapos, meron ding water crisis nung panahong yun. Ako nga, elementary ako, bago pumasok sa eskwelahan, Pasig Catholic College, makikiligo ako sa toilet sa public, meron kaming public fountain, tapos may toilet sa ilalim. Makikiligo ako doon kasi walang tubig sa bahay. So, tapos, ako, wala akong school picture mula 1972 hanggang 1976 kasi bawal ang student organ. Nung elementary ako, meron ako mga class picture. Pero pagdating nung high school ako, wala, bawal na ang mga class picture dahil walang student council. So paano mo masasabi na golden age ang panahong yun kung sa katotohanan ay hindi naman ganun ang nangyayari. Kaya't medyo maingay ako pagdating sa usapin ng golden age daw nung panahon ng martial law dahil
inabutan ko pa yon at hindi ganun ang aking naranasan. Ayan po, no? Hindi pa pala po yun yung last question, pero maraming salamat, Doc Castro. Ayan po, sino ba pong merong tanong? Ayan, naka-raise hand si Kuya Pat. And magandang hapon po, Doc Nestor. And po, ako po si Pat from BSP. So, katanungan ko lang din po, bale na-curious lang din po kasi ko kung na-utilize din po ba ng mga Kastila yung chismis sa pagpapalaganap ng Katolisismo or yung pagko-convert nung mga lalo na sa mga katutubo bilang Katolisismo kasi kung tama po yung tanda ko rin parang may nabanggit po yung prof ko dati. Hindi ko po alam kung totoo siya pero parang na-demonize daw po yung paggamit nung yawa. Kasi parang dati raw po, parang God daw po ba yung yawa or what. Hindi ko po alam kung totoo yan pero nagamit po ba nila yung chismis para ma-convert or mapalaganap din yung Katolisismo sa mga Pilipino? Yan lang po, Doc. Okay. Hindi ko ah, alam talaga kung matatawag yun na chismis. Pero may mahusay din na estratehiya ang mga Kastila para maging matagumpay na maipalaganap ang Katolisismo. Isang ginawa nila, yung mga dating mga bathala ng mga Pilipino ay pinalitan lang nila ng mga katawagan ng pangalang Kristiyano. Ano? Yung dating si Bathalang May Kapal ay naging God the Father. Yung dating si Lalahon na Bathala ng Pag-ani ay naging si San Isidro Labrador, patron ng mga magsasaka. Si Agni na Bathala ng Apoy, naging si San Policarpio, santo ng mga sunog. So, simple lang na pinalitan nila ang katawagan. Kung chismis yun, baka hindi, ano? Pero parang kasi ang mga Espanyol alalahanin, hindi tulad ng mga Amerikano, ginamit nila ang wikang katutubo, ano? Sila ang nag-aral ng Tagalog halimbawa para sila ay magturo ng katekismo. Ang nag-aaral lang ng wikang Kastila, mga ilustrado. So, pagkausap nila yung mga ordinaryong tao, ginagamit nila yung termino ng mga tao na ang iniisip naman ng ordinaryong tao, yung kanilang dating pananampalataya. Halimbawa, yung ating translation ng His Eminence, halimbawa, His Eminence Cardinal Tagle, sa Filipino ay ang kanyang kabunyian si Cardinal Tagle, ano? Si kabunyian, bathala ng mga taga-Cordillera, pero naging eminence ang kahulugan. So, ganun. Tinranslate lang ng one-to-one. Yung iba, yung pag-demonize, nabasa ko rin yung tungkol sa yawa. Kaya lang, hindi ko yun papakilman kasi hindi ko masyadong alam. Ano? Pero, halimbawa, nung dumating ang mga Kastila, ang mga punong balite ay kinoconsider na ng mga Pilipino bilang banal. Alalahanin kahit si Buddha ay nagkaroon ng enlightenment sa ilalim ng isang klase ng balite, ano, syempre sa India. Pero para sa sinasamba na ng mga Pilipino ang balite. Pero para sa mga Kastila, ay, kung hindi yan sa Diyos, baka demonyo yan. Kaya ang tinitignan nangyari, ay ang naninirahan dyan, mga tikbalang, mga kapre. O kaya pag nagiinuman ng mga Pilipino noon, ang unang-unang tagay ay para sa mga anito. Sa ngayon, kayo kung nagtatagayan na para sa demonyo, ganun na ang nangyari, nagkaroon ng transformation. Yun ang naganap. Yan, maraming salamat muli, Dr. Castro, sa pagsagot. Ayan, may humahabol pa. Okay po, Kuya Pet.
Ayun, magandang hapon po ulit, Dr. Castro. Ito naman po, ano po to? Sociological question po to. Napansin ko po kasi sa presentation nyo po na yung development ng society at ng chismis ay nagkakaroon ng from collective consciousness, unti-unti siyang nagiging collective representation. So yung tanong ko po is, malalapat po ba or may apply po ba yung the division of labor o yung Durkheimian theory sa usapin na chismis? Una muna, so ako'y isang anthropologista, hindi sosyologista. Merong mga konti tayong pagkakaiba ng mga teoryang ginagamit. Pero ganun pa man, hindi man ako gumagamit ng jargon ng sociology. Pero kung babalikan ninyo yung aking pinakahuling slides, sinasabi ko sa lipunan sa kasalukuyan, o nag-evolve hanggang sa kasalukuyan, meron ng diversification ng iba't ibang stakeholders. So gumamit na ako ng mas neutral na termino, stakeholders na iba't ibang interes. Ngayon, ang pinagbabatayan ng iba't ibang interes ay class interest. So, kung magpapaka-Marxista tayo, merong mga upper class, lower class, exploiting class, o exploited class na may iba't ibang interes. At batay doon, meron ding iba't ibang klase ng chismis ang bawat interest group. Ang chismis ng mga manggagawa tungkol sa mga kapitalista ay ibang-iba kesa sa chismis ng mga kapitalista tungkol sa mga manggagawa. Kaya't ang panghuli kong slide, sinasabi ko na ayokong pumasok sa mabuti ba o hindi ang chismis kasi depende sino ang gumagamit nito at para sa anong layunin. Kung ang layunin nito ay para sa kapakanan ng mas malawak na sektor ng lipunan, baka positibo ang gamit ng chismis. Kung ang layunin nito ay para lalong makontrol ng iilan ang interes ng 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 mas nakakarami, dito pumapasok ang pagiging negatibo ng isang chismis. Ewan ko kung nasagot ko ang iyong tanong, pero tama, habang nagbabago ang lipunan, nagbabago rin ang klase ng chismis at nagbabago rin kasi egalitarian societies pantay-pantay, so pare-pareho sila ng interes. Pero sa class societies, may iba't ibang interest groups na nagtutunggalian ang mga interes at kung ganun, may iba't ibang chismis. Ayan, dito na po nagtatapos ang ating open forum. Maraming salamat sa inyong mga katanungan, mga kabuklod, at maraming salamat din, Doc Castro, sa buong pusong pagsagot nito. At amin na nga igagawad ang sertipiko ng pagkilala sa ating unang tagapagsalita. Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, Kolehiyo ng mga Agham Panlipunan at Pagpapaunlad, Departamento ng Psikolohiya, Bukluran sa Psikolohiyang Pilipino. Ang katibayan ng pagkilala ay ginagawad kay Dr. Nestor Castro para sa kanyang natatanging kahusayan sa pag-ambag ng mga kaalaman bilang tagapagsalita sa ginanap na talakayan sa piling-piling araw na pinamagatan na Piling-Piling Araw 2024, Kulturang Marites, Mare Anong Bago at Anong Luma. Iginawad ngayong ika-23 ng Pebrero, taong 2024 sa pamamagitan ng Zoom meeting application at Facebook Live. Nilagdaan ni na Dave Rojo at Ruth Naomi Domingo ang mga tagapamuno, Shaina Austria ang ikalawang tagapamuno, Michelle Umawas ang Pangulo at si Jovian Galang ang ikalawang Pangulong Panloob ng PUP Bukluran sa Psikolohiyang Pilipino. Muli, maraming salamat Dr. Nestor Castro para sa isang mahusay na pagbabahagi ng iyong kaalaman patungkol sa ating paksa ngayong araw. So, salamat po sa iyong oras na inilaan para sagutin ang bawat tanong at upang ma-discuss din yung